Pwede na po kayo po. Ang ating awitin ay Let Us Stand. Ano po? Tagalog po yan. Tagalog version. Ano po? Pinapakita po ng awitin na bilang kabahagi tayo ng katawan, dapat tayo manindigan para sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin. Amen. Hello. Tagin ko po yung special number natin. Magbe-birthday po ito sa August 9. Ano po? Ang aking magandang pinsan. Ano po? Si Ma'am Paula Jemima. August 9 po magbe-birthday siya. At sasamahan ko daw po siya sa pagkanta. Okay. Amen.
knows the way of mountains in their silent majesty. He knows the way of sparrows in their flight so swift and free. And with all His wisdom, power, and love, He knows both you and me. For the eyes of God in every place are watching all we do. And before you chose each step today, He was there and He knew. He knew the times your joy would flow and when your heart would break. He is never far from where you are, and He knows the way you take. So if you ever wondered at the path God led you down, when it seems He can't be watching or His presence can't be found, remember how He loves you, how He sees each sparrow fall. Like a shepherd He will gently lead, and His sheep will hear His call. For the eyes of God in every place are watching all we do. And before you chose each step today, He was there and He knew. He knew the times your joy would flow and when your heart would break. He is never far from where you are, and He knows the way you take. And when days of time lie far behind, when in heaven we will dwell, we will see the path He led us on and say, He does all things well. He knew the times your joy would flow and when your heart would break. He is never far from where you are, and He knows the way you take. Amen. Amen. At, yan po. Kakatuwa yung, sa mga pinsang ko, yan. Yan ang talagang sanggandikit kami yan. Yung pinsang kong yan. Ano po? Yung ibang mga pinsan talaga puro kami close eh, no? Mga pinsan. Pero yan si Jem ay isa sa mga closest na pinsan, no? At mag-iilang taon ka na daw? Magto-25 na po siya. Ano, wala po sa itsura, no? Wala po, no? Parang 13 years old lang, no? Parang ako lang 13 years old din. Okay. So, maganda po yung aming awit, ano? He knows. Laging alam ng Diyos. Meron akong laging sinasabi pag ako nag-share ng devotion. God knows. God sees. No? Nakikita ng Diyos. God knows. And God rewards. Na? God sees. God knows. God rewards. Nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. At laging may pabuya ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Tanda na po tayo. Amen? At muli, i-welcome po natin sa ating pulpito si Pastor Cornelio Datur. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa pagkakataon. Muli kami ay maimbitahan, especially po ang inyo pong lingkod. At bawat isa po ay nasyong kamustahin. Sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan.
And then, Pastor Recto, kamusta na po kayo dyan, Ma'am Cecil? Kayo po, mamaya tatawagan ko si Pastor Recto. Sagot niya pala yung bill, no? Okay, hi Pastor, kamusta po kayo? At maging matagumpay po yung inyong mission dyan po sa Amerika. Okay, so ngayong umaga, tayo po ay tumayo pong lahat at buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan. At muli, inaanyahan ko po na mag-aral po tayo ng salita ng ating pong Panginoon sa aklat ni San Mateo o Book of Matthew, chapter 17, verse number 20. Mountains moving faith. Yan po ang ating pag-aaralan. Mountains moving faith. Ang bawat isa sa atin ay haharap, tatayo sa hukuman ng Panginoon isang araw at tayo po ay magbibigay sulit at lahat po ng ating ginawa dito sa lupa. At dahil nawa yung mga binigay, pinagtagubilin ng Diyos sa atin na tungkulin ay magampanan po natin bago sa kanyang pagbabalik. Nais kong basahin po dito po sa Book of Matthew chapter 17, verse number 20. Amen? Okay, dinig niyo po ba ako dyan sa likod? Amen. Okay, verse number 20. All together please, isang verse lang po ito. All together, Book of Matthew chapter 17, verse number 20. Reading verse 20 begin. And Jesus said unto them, For verily I say unto you, you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Papalain po ng Panginoon ang pagbasa po ng kanyang mga salita. Tayo po lahat ay manalangin. Mahabaging Diyos, o Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa araw pong ito. Tinuturing po namin ang panahon ngayon ay isang pagpapala at buksan mo po ang aming puso at kaisipan sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Kasangkapanin mo po lamang ang iyong abang lingkod. Ako po, Panginoon, ay itayo mo sa kalagitnaan ito at ikaw ang makita. Ang inyo pong kapangyarihan ay madama, kumilos po kayo sa puso ng bawat isa. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo po tayo, mga kapatid. Mountain moving faith. Tayo po ay tinuring ng Panginoon, di lamang tupa, para po tayo'y sumunod sa Panginoon bilang siya po ay ating pastol. Tayo po ay tinalagang kawal ng Diyos. At tayo tinalagang isang boksingero ng Panginoon at tayo sumusuntok na may kabuluhan at tayo po ay tinuring po isang mananakbo as a runner. Sabi nga mga kapatid, let us run with patience na inilagay ng Panginoon sa unahan po natin. Pag-usapan po natin ang napapanahong pag-aaral, faith is the opposite of unbelief. Amen? Sabi ng iba, ang faith daw yung magkaroon ka ng positive thinking o yung pag-iisip na may positibo. Yung tayo optimistic. For me, hindi lang po yan. Sapagkat kung negatibo ka na, ay wala ka ng pananampalataya. So faith is the opposite of unbelief. Parang ano po yan, pumunta ka sa isang tindahan, and then, bumili ka ng isang bagay. So you need money to buy something. Gayun din po, paglalapit ka sa Panginoon, kailangan mo ng pananampalataya. Amen? So ang inyong church, ang aming church, at lahat ng church, maliit o malaki, may ganitong building, ay nangangailangan ng pananampalataya. Sana pananampalataya po ng pastor, kami at ang inyong pastor ay katulad ng inyong pananampalataya. Na walang bagay na mahirap sa Panginoon. Tulad nga ng awit ay stand. Tatayo po tayo sa Panginoon, magiging matatag, matibay sa panahon po ngayon. So faith is the greatest asset you can have. Na meron po tayo nito, unbelief is the greatest liability. No, do you imagine Sito Pasig Christian Bible Baptist Church for 8 years o 9 years? Nang inyo pong gawain po dito, is a big blessing
na makita po ng marami at lalo makita ng Panginoon ang inyong katapatan. Sapagkat ang katapatan ay hindi lang ho yan sinasabi. Hindi lang po yung katapatan na gusto lang nating ipadama at gustong ibulong sa katabi. Kundi ang katapatan ay dapat makita ng Panginoon sa panahon na kailangan ng Diyos na tulad mo sa kanyang gawain. Ito pong inyong church ay masasabi po natin growing church. Ang isang growing church is a giving church. A giving church ay isang soul-winning church. Ang pananampalataya po natin, mga kapatid, ay hinahintulad po ng Panginoon doon po sa butil ng mustasa. The Bible kind of faith. Number one, gusto ko po makita po natin dito yung foundation. The foundation of the Bible kind of faith. Meron po sinabi po doon sa Romans 10:17. Sabi nga ng dictionary, faith means as allegiance. But for me, faith is believing God's words. Amen? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. As long as tayo nabubuhay, you need faith. Nandito po tayo, always, you need faith. Walang tao na hindi kailangan ang pananampalataya. Actually, ang pananampalataya na magsasaka, umulan, umaraw. Ang pananampalataya natin ngayong umaga, ngayong araw na ito, i-bless tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pong hinihingi, sa lahat ng ating hinahangad. So bakit dinala ng Diyos sa atin yung aralin kanina? Ang sabi po doon, na hindi lahat ng mabibilis tumakbo ay nagtatagumpay sa takbuhan. Hindi lahat na mayayaman o na matatalino ay yumayaman. Do you imagine, hindi lang pala doon sa mabibilis para manalo sa takbuhan. Hindi pala doon sa mga matatalino para magkapera at yumaman. Kundi ang pinag-uusapan po dito ay ang ating pananalig sa Panginoon. Romans 10:14, na sinabi po din po doon sa verse na yan, for whosoever shall come upon the name of the Lord shall be saved. Wala pong marinig na mensahe kung walang mangangaral. At kung wala hong sinugo ay walang mangangaral. Kaya lahat po sa atin, every knee should bow and every head, sabi po doon, ay magbibigay sulit sa ating Panginoon. At ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Sinabi rin po ng Bible, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Hindi pinag-uusapan kung saan ka member, kung saan ka nag-a-attend. Hindi pag-uusapan dito sa church kung ikaw po ay mayaman o mahirap. Hindi pinag-uusapan dito, mga kapatid, kung ikaw ay maganda ang damit mo o hindi ka mayaman. Ang pinag-uusapan po dito, yung merong Diyos, there is one God, there's only one God, at you're a man na walang magagawa, and all sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. And that is the foundation. Kung meron po tayo nito, mauunawaan po natin ang binasang talata. That's why Hebrews 11:6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pastor, meron akong paniniwala. But I'm sorry, maaari meron ka pero wala kang pananampalataya. Malalim po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Kung meron isang malaking regalo, nakita mo, naka-gift wrap siya, kung ano yung ganda, sabihin mo, ng ganda ng balot, siguro ang ganda rin ng loob. Malaki, ano kaya ang laman? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hindi fellowship ang pinag-uusapan, but church. And the Lord added to the church daily. Amen? Yung sumasampalataya ay idinadagdag ng Panginoon, and they were believed and they were baptized, and then sabi doon, nagtutuloy po sila sa gawain. At pinapakilala po natin ngayong umaga ay hindi po Kristo ng relihiyon, kundi yung Kristong nasa Biblia.
Ito ang tunay, yung Kristo. Yung Kristo na pinapangaral na kung ang sino mang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Napakabigat po ng binitawan po ng Biblia. Binitawan ng Panginoon ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Subalit ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pastor, ako'y nabaptize. No, hindi pinag-uusapan. Pastor, ako every Sunday nagsisimba. Hindi po pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, kung dumating sa iyo ang kamatayan, sa langit ka ba pupunta? That's the foundation. Alam mga kapatid, masaya tayo dito. Amen? Wala kayong makikitang isdang nakasimangot sa aquarium. Ang lahat ng Kristiyanong nasa church dapat masaya. Masaya, nakita natin ang mga kapatid. Masaya tayo dahil makikita po natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, sabi po doon, active, powerful, quick, delicious ang Word of God. Wala na pinakamasarap, pinakamasaya sa buhay ng isang Kristiyano, yung tayo ay mayroong pong foundation pagdating sa Biblia kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Maabot ko kaya ang langit? Kung ikaw ay merong Diyos-Diyosan, kinalulungkot ko pagdating mo sa kabilang buhay, pupunta ka sa kalangitan. O langit-langitan. Pag Diyos-Diyosan ang sinasamba ng tao, hindi siya pupunta sa tunay na langit. Tama? Pero kung ang Diyos mo ay buhay, tunay, alam natin, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, at ang sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapapahiya. Faith is just anything, is not biblical faith. Faith in what? Laki ng need. Nag-aaralan ko po itong Matthew chapter 17. Siguro dito, kung titignan po natin ang basihan kung bakit kayo nandito. Yung pagkakilala sa Diyos. Tama po si Pastor? Maliit na Diyos ba? Malaki? Puting Diyos? Itim? Kumikilos? Hindi nakikita? Iba-ibang paniniwala. Nakasabit? Nakapako pa rin? Anong pananampalataya? Mararating mo ang langit kahit hindi pa tapos ang buhay. Alam mo, meron kang eternal life. Tama? Sapagat ang eternal life ay pinangako. More than 100 times. Pinangako ng Biblia ang buhay na walang hanggan. So, magkaroon po tayo ng ika nga ay yung pong manifestation na bilang tayo anak ng Diyos. In Romans 14, last verse, pag pinag-usapan lahat ng bagay at walang pananampalataya, ito ay kasalanan. Tama? Ang pananampalataya ninyo, hindi po namin sinisino pagkat napakalaki ng inyong pananampalataya. Itong building, itong lugar ninyo, kailangan nyo ng pananampalataya. Walang ibang bagay na dahilan kaya nga makiayon tayo, makiisa doon po sa pananampalataya ng lingkod ng Diyos. Huwag mapag-alinlangan ang salita ng Panginoon because ang sabi kanina sa Facebook, huwag niyong isipin dito sa Canada at sa Amerika, lahat ng tao ay may pera. Sapagkat lahat dito, ang paggagastos ka, credit card. Sabi nila, somebody sinabi sa akin, I heard somebody, isang bagay. Pag nasa Amerika, mayaman ka, Canada, mayaman ka. Alam niyo mga kapatid, kung may isang bagay, yung Diyos, pareho. Pero yung isang pananampalataya mo na walang action is dead. Amen? The foundation, pag dyan sa kinupuan mo, wala kang pananampalataya, nasasaluhin ka niyan, baka bumagsak ka. Kahit alam mo, 4 ang paa. That is visible faith. Physical. Kaya kung puto, kasi sasaluhin ako nito, hindi ako babagsak dito.
Maliban kung matulog ka sa service. Si Tikos, tama, yung Tikos, di ko alam bakit siya naupo doon sa ikatlong palapag at doon siya naupo, nakatulog siya habang nagpipreach ang pastor. Nag-preach si Pastor Apostle, si Pablo ng umaga natapos ng hapon. Siguro biblical yung mag-preach tayo hanggang mamaya. Oh, amen? Biblical yung nakaupo kayo dyan. Nung inantok itong tao, nahulog, namatay. Kaya nga ho yung mga tao ngayon sa church mapalad. Kasi nung panahon nila, ang upuan walang sandalan. Tama? Walang sandalan. Eh ngayon may sandalan. Dami mga tao sa mga churches, no, imbis na maunawaan ng mensahe, naantok sa preaching. Pero hindi kayo yon. Kasi alam ko, alive na alive kayo nakikinig. Amen? Inaagaw ng kaaway ang ating pong pakikinig. At ang sinabi ng Biblia, sa 4 kinds of hearers na itanim ang salita ng Panginoon, magbubunga. That is biblical faith, yung foundation. Ano ang impact sa akin ng Word of God? Ano ang impact sa akin ng Word of God? 2 araw nang nakaraan, hindi ko pa nakalimutan yung preaching last Sunday. Anong impact ng faith mo sa ibang tao? And that's the foundation. Makita po natin the Bible kind of faith. So sooner or later, one is going to get discouraged and stop thinking positively. Kaya kung tayo positive, yun yung ibig sabihin ng faith. Pag negative, wala na yung faith. Lahat ng bagay sa atin, mga kapatid, pananampalataya ang pinag-uusapan. What is the foundation? How then shall they call on Him in whom they have believed, and how they shall believe Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano maalala ninyo? Hearing by the word of God. Doon nagsisimula yung faith. Hindi masama. Maalala niyo po yung illustration na nakakatuwa. But masarap maalala natin yung halaga ng salita ng ating pong Panginoon. No. Kaya yung effect nito yung impact sa iba, yung effect sa buhay mo, kung wala depekto ang buhay natin. There is no tragedy, there is tragedy. Then that is faith. Nagbibuild kayo ng building na to, it's all about faith. Iba hindi nyo naabutan, yung mga nagtrabaho, naglagay ng foundation. Habang umuhukay kayo mga kapatid, tumutulo ang inyong luha, ang pawis, yung pera, nakabaon, pero nakarecord sa langit. By the way, yung pong panukat ng langit, ay iba po yung pangsukat o panukat ng tao sa lupa. Because yung foundation, matibay pa sa building na ito. Why? Because yung Word of God, narinig natin yung impact, yung effect, at yung salita ng Panginoon, powerful. Uuwi ho tayo, sasabihin po natin, hindi lang pala ako na-save, kailangan ma-secure ko yung salvation forever. Hindi mawawala ang kaligtasan. Kayo po mga bisita, kung kayo po'y naka-attend sa isang church, narinig nyo ang gospel, hindi ko kayo naligtas dahil mabuti o kayo marunong o dahil kayo po ay nag-a-attend. Naligtas kayo sa magitan ng pananampalataya. At kung naranasan nyo po yan, next salvation. First salvation, then baptism. Ang ganda ng foundation. Tulad ng building namin, there are 9 foundation. Kung yan mga tao yan, at ako ay pastor, masarap kayong kasama. Amen? Kasama kayo sa pangarap. Mawawala ang takot, pangamba. Hindi tayo mag-iisip ano mangyayari bukas sa makalawa. Kasi pananampalataya, hindi po yan maaagaw sa iyo. Kasi ang pananampalataya, nakatanim yan dito. Sealed tayo ng Holy Spirit. Secure tayo sa heaven.
At ang sabi doon mga kapatid, tandaan po natin nung sinabi ng Panginoon, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. At yan ang kalagayan ko't kalagayan ng marami at ng lahat sa atin. And that is the foundation. The Bible kind of faith is the substance of what one hopes for. It is the evidence of things one cannot see. Panatag po tayo kapag nalaman niyo po ang ibig at kahulugan ng pananampalataya. Hope in the Bible means an assurance based on the promise or the promises of God. Hope is mixed with anticipation. The foundation of the Bible kind of faith is what? The Word of God. Amen? Ang Matthew chapter 17, napakalino po, na sinabi po dito ng salita ng ating Panginoon. What kind of faith does it take to move mountain? Typically, kahit magician ka, hindi mo kayang ilipat ang bundok. Noong nag-preach po ako ito sa church 1 month ago, lapit ang isang member, really blessed. Nag-isip siya ng paraan para pakabayad kami sa lupa. But still, nasa process, still praying. Kasi kung titingin kami sa kalagayan namin, hindi namin kaya. Amen? Pero hindi tayo kailangan maging marunong o magdunong-dunungan na kaya namin ito without action. Ano yung mustard seed o seed? Ano kung bakit po inambing dito ng Panginoon yung maliit? Because yung maliit pwedeng lumaki. Tama? Maliit lang ako, pastor. Kung sasama ka, di sasama ka, di lalaki. Tama? Yung pananampalataya states that only the amount of the size of grain of mustard seed is enough. The mustard seed was the smallest seed of all the time of Jesus. Ang Panginoon kasi yung lagi pinapakita niya, pinapahayag niya yung figure o yung figurative speech. Laging halimbawa, tulad nung, I'm the true vine. At tinuturo niyo yung paglago mo, pagbunga mo. Ito yung mustard seed. Naglalakad ng mga alagad. Diba? Nakita niya paano pag imalang ginawa ng Panginoon. Lumapit yung mga alagad, hindi nila mapagaling o yung isang tao na hinahalian ng masamang espiritu, hindi nila mapalayas. Yung bad spirit. Pumunta yung babae, nag-report ng mga alagad, paano ba di namin mapalayas? Yung mustard seed. Kung titignan natin sa liwanag ng salita ng Panginoon, God expect all of us to have at least a peak of faith. Or speak of faith. What's the word speak? Small. Small. If thou canst believe, all things are possible to him that believe. Or that believeth. With only the speck of faith, small. Anong sabi ng Bible? Isama po natin yung pananampalataya sa Panginoon. Of course, we can do anything we want to for God. Yung mga unbeliever, nagsubok ng himala. More than 5 or 10 story in the Bible, even po yung kanyang anak na babae na halian naman sa mga espiritu, yung centurion whose servant was sick, and the 10 lepers, the woman who touched the horn of Jesus, the lame, blind, and snare, or insane were all healed. All of these nameless people were not great followers of Jesus. Not all were attender, not all Christian, but sabi doon, pinakitaan sila ng Diyos ng miracle. Unbeliever yun. But you, are you a Christian? Are you a believer? Of course, believe the Bible. And that's faith. Believing
God's Word. A tiny speck of faith can and will grow. And will grow like the mustard seed or mustard seed. Nung bago ka pa lang, hindi mo nauunawan ano yung mga announcement. Ano kaya yon? Building program. Hindi naunawaan mo, nag-o-offering. Are you with me? Nakikita mo po yung ganda ng gawain sa saya ng mga Christian. Ang dami mo inubos sa mundo. Pagdating sa gawain ng Panginoon, nag-isip ka, kung ako ay nag-ubos ng pera doon, ano naman ang pwede kong ibigay pagdating sa gawain ng Panginoon? Unti-unti, nakikita mo yung speck of faith. Little by little, nag-go-grow po tayo. Yung gradual, yung tayo po ay lumalago sa ating pong pagiging Kristiyano. Bibigay ka muna, naunawaan mo ang pagbibigay, tapos naunawaan mo yung tithes, naunawaan mo yung 90%, doon mo bibigay yung special offering, yung mission offering to the Jew first, to the Gentile, sa mission field, nandun yung building program. Mga kapatid, sino meron niyan? Bata. Mga bata. Typically, pag bata, ang sanggol, pinanganak, nakaganyan ng kamay. Why? Bakit? Akin lahat. Pag namatay ka, kaganong ka. Tutuwid ang mga paa mo. Diba? Pero ang bata, humble. Tuturuan lang at kayo'y natuto. Ang testimony, mahalaga. Pagdating sa salita ng ating Panginoon. Unlike the mustard seed or the mustard, plant must be cultivated. Not only cultivated and care for it. Dapat ang puso nabubungkal. Amen? Mag-isip lang tayo. And even book of Old Testament prophet, minor prophet, sabi po doon, bungkalin mo ang lupaing napabayaan. Okay? Sabihin ng puso natin yon. Pag binungkal ho yan, ako, ang dami hong mga ano dyan. Bago ka magtanim, alisin mo muna yung mga bato-bato, diba, ano pa, tinik. Ang Word of God, seed, heart, means soil. Cultivate natin. Ang foundation, eto. Titibay. Hindi po ba saya itinayo? 16mm ang nilagay ho dyan, nilagyan ng anilyo yan, nilagyan ng frame yan, tapos binuhusan po yan, hinintay ng 2-3 araw para tumibay, tumayo, ilang linggo, mas matibay, at nilagyan ho ng beam, okay? Hindi lang ba sa foundation, maging yung beam, at nilagyan po yan ng roof, bubong, at tayo po ay natatalokbungan ng biyaya ng Diyos. Kung meron tayong pananampalataya, and even sa panahon ngayon, mga kapatid, yung pananampalataya, ipairal natin. It will grow to gigantic height. Why don't more have that kind of faith? This is the main reason, the very same reason the disciple could not heal the man's son. Unbelief. And even still, praying, totally gumaling. Nagtanong sa akin kanina, isang mother, nanay, ano sakit ang misis niyo po? Sabi ko, mahal yung kanyang kidney. Mahal ang kidney. Sabihin, kidney failure. Saan nakuha? Pagkain, lifestyle, high blood, hypertensive ka, diabetic ka, isang araw. Yun ang nangyari sa kanya. Sabi ng nephrologist, ang kailangan niya, sabi ng cardiologist, miracle. Yung nephro, ang kidney kasi, di ba, ano yan filter. Sa layan ng dugo mo dyan, lahat na kinakain mo. Pag hindi yan nagpa-function,
Hindi gumagana yan. Yung kinakain mo, nag-i-stay lang doon. Madumi. Nagiging lason sa utak, pwedeng kamatay ng tao. So you need kidney. Ano yung nepro? Nasira yung parang salaan. Ano yung salaan? Napunit. Kailangan ng angel, bawat angel magdala ng isang particle. At pag samasamahin yung particles na yan para mabuo uli. And that's a miracle. Kung merong faith ang lahat na nagpe-pray, and I have a faith, maganda sabihin natin, gagaling ang isang tao. Makakasurvive tayo. Amen? And that's the foundation. Yung small, pwedeng lumaki. Big. Pwede natin maabot. Basta mas malalim, mas matibay. Pag malalim ang foundation, mas matibay. Lalo kung itatayo mo gantong kalaking building. Di ba? Di hamak ang inyo pong buting pastor. Biyasa ho pag-mission. Malaking church. Nagsimula ng gawain. At may mga men and women, may mga tao na nasa likod ng pastor, family and members, na sabihin nila, Pastor, kailangan natin ng faith. So hindi lamang sabihin natin, but you need action. Amen? I don't know kung ano po yung mga napag-uusapan para po sa bagay na ito. Pero marami mga tao, we don't believe that God really hears our prayers. Mga Pariseo, ganyan. Mga Sadyuseo, mga Eskriba. Diba? Misa tayo po, pag magpe-pray, kung kailan meron lang kailangan, kung kailan may sakit, doon lang tayo lalapit sa Diyos. Diba? They don't believe in what they ask God to do for, sabi nga, enough. Diba? Napatagilan po tayong Christian, Baptist pa, Christian, magandang foundation. Why? We know bakit? Because ang Baptist, malalim. Kaya nga sa sobrang lalim, hindi na makaahon. Yeah. Nag-stay na lang doon. Yeah? Ay tayo nagmamahalan. Amen? Yung mag-asawa nagmamahalan. May isang mag-asawa na kumakain sa McDonald's. Naawaw yung binatilyo. Kasi in-order lang nila French fries, saka isang burger. Sabi ng binata, kaawa naman si Lolo at saka si Lola. Lapit siya. Lolo, bakit yan ang order nyo? Bibili ko po kayo na isa pa para tag-isa. Ay, hindi, iyo, salamat. Okay. Yung isang bata, hindi, bibili ko na po kayo. Ay, hindi, wag na. Kasi ganito kami magmahalan. Nag-share kami sa isa't isa. Okay. Pangatlong balik ng bata. Uy, bili ko na po kayo kasi misa lang naman ako maglibre. Totoy, pasensya na, talagang ganito kami. Nagpapalitan kami ng pustiso. Pag natapos siya, ako naman. Hindi na ko ng iba. Pag si Pastor Recto nagkwento niyan, magtatalo na kayo. Amen, Pastor Recto? Okay. Di ba? Pagmamahalan. Pagkakaisa. Kaya as long na mayroong gatong challenge, umiinit po tayo. Mas lalo tayo nag-agresibo sa kabila ng kalagayan. Kaya lagi iniisip po natin, mahirap, pero huwag natin sabihin, napakahirap ng buhay. Kaya lagi natin sabihin, mga kapatid, binubuhay tayo ng Panginoon para hintayin ang kanyang masaganang pagpapala. Mga kapatid, kalabisan na sabihin ko pa sa inyo ang lahat ng nangyayari sa pamilya namin. Alam na alam po ninyo. Pastor full-time, mga anak ko full-time. Full-time kami, dapat full-time na rin sila. Amen? Alam namin, nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. Hindi kami epektibo kung ano may yung mga sidelines. Talaga ministry kami. Paano kami makakasurvive kung need namin is 40,000 a month? Asa sa pag-aaral ng mga bata.
It's all about faith. The one time, himingi kami ng ask sa inyong pastor to help. Thank God. Ganun po ang buhay. Nagpapatuloy kami. Kung kami nakahiga na, walang ginagawa, tigil. As long nagpapatuloy sa gawain, gumagawa pa rin ang Panginoon. Amen? Ano ba mapakahirap po, mga kapatid? Pupunta ka sa ganun, babalik ka. After 3 days, babalik ka na naman, uwi ka. Diba? Kaya ang consolation po namin, ang anak namin, nakapag-aral sa PWU, third year college na, scholar ng isang tao. Binigyan kami ng Panginoon ng auto. Ang buso namin, nakapag-aral ng 70% sa isang good school. Sa isang private school. Paano tayo nabubuhay? Biyaya ng Diyos. Hindi ko sinasabing matibay na kami. Hindi ko sinasabing matapat kami. Hindi ko sinasabing, mga kapatid, maayos kami. But ang Diyos matapat, ang Diyos mabuti, ang Diyos ay hindi nang iwan kahit kailan. Yan ang Panginoon. Kung maunawaan po natin yung foundation na kahit anong mangyari sa buhay po natin, siniksik ng Diyos ng kanyang salita. Siniksik ng Diyos ang puso po natin na kahit anong dumaan bagyo, kahit pa undoy yan, at Glenda at yung naunang bagyo, mga kapatid, alam namin yung bagyo dinaanan nyo. Alam namin. 2 months na ho yata nag-worship pero nagbabangka pa rin kayo. Ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon sa mga kapatid. Nagpapatuloy kayo. Abang laki ng pananampalataya ninyo. Diba? Kung tumaas ang tubig, paano kayo makauwi? Iba ang pananampalataya, bisan, base lang po doon sa iniisip. No. We are like the Pharisees of the days of Jesus in lots of ways. We don't need God's help except in emergencies. You need God always. Amen? Kailangan natin lagi ang Panginoon. Kahit po yun, dapat tumutulong pa rin. Nagbibigay. Yung isang tao, sabi niya, lahat ng sahod ko, binibigay ko sa charity. Amen. Sabi niya, magkano sir? Basta lahat ng sahod ko, binibigay ko sa charity. Tanong po doon sa asawa ko, ang pangalan niyan, Charity. Di ba? Ang hirap yata mag-budget ang mga misis, o misis natin, mga husband, di ba? Kung titingnan po ninyo, panahon ngayon, yung mga nagbabudget, pakahirap. Kung ang budget nyo lang for school, food, praise po. Praises, wala kayong sakit. Pero pag dinagdag nyo pa yan, mga kapatid, katakot-takot na mas kailangan natin ng pananampalataya, pananalig sa Panginoon. We try to bring God down to our human limitation. Limitado tayo. Amen. Meron po tayo kanya-kanyang reasoning, understanding, pero ang Diyos, iba. Pag gumawa siya, wala ka na, biglang merong darating, unexpected. That's why we have workers. Ang mga workers po natin, by faith. Alala ko isang member namin sa church before, 18 years ago, nagpastor po kayo, dapat mahirapan kayo. Ba ginanon ako ng isang member? Nagpastor ka, dapat mahirapan ka. Pinagtanggol ako ng isang member. Umiiyak. Hindi si pastor. Dapat di mo nagsasalita ng ganyan. Umiiyak yung matanda. Pupunta sa church yun. Naglalakad yun. 1 or 2 kilometers. Iika-ika. Yung nagsalita. After 1 month, nasa piling na ng Panginoon. To God be the glory. Kailan ganun ba talaga dapat? Pag naglilingkod, dapat mahirapan. Dapat masyahan sa lahat ng bagay. At tayo pong lahat ay manggagawa ng ating pong Panginoon. And these were all of us, sometimes tayo po lumalakad sa mali. This is why we worry about our finances.
Yung isang kapatid katabi nyo, hugis, pera. Ewan ko, hulaan nyo na lang kung sino yung katabi nyo dyan. Parang tingin sa kanya, marami siyang pera. Sabihin mo, marami ka bang pera? Sabihin mo sa katabi mo, may pera ka ba? Ayan. Pag hindi kayo sumagot ng may pera, lugi kayo. Wala yatang Krisyano na hindi nagkakapera. Amen? Merong dalawang klase, yung fix saka yung faith. Yung fix, darating yun. Yung faith, bahala ang Panginoon. Di ba? Pero thank God, professional, mga nakikita kong karamihan, pero hindi kayo milyonaryo. Pero kahanga-hanga po sa inyo yung pananampalataya. Tinulungan kasi kayo ng pastor nyo. Nagturo po siya ng giving. Baka nakalimutan nyo na. Steward tayo ng Panginoon. Pairal natin yung faith kahit meron na tayo. Masagana na. Ipairal pa rin natin yung faith. Dahil kung meron kang maraming pera, nagkakasakit ka, mauubos ang pera. Health is wealth. Di ba? Kaya po yung mga great man sa church, ay sasabihin po natin, kayo. Men and women, yung mga nakatayo dyan, nakaupo, kayo. Ito po isang nakikita ho natin na katunayan na God is good. Amen? Lahat na nakikita, mabuti ang Panginoon. This is why we worry about not only our finances, we are limiting God. Ang Diyos, hindi po siya malimitahan. At sometimes wala tayong pananampalataya. How can we get the kind of faith Jesus speak? Not only the foundation, number two, the firmness and forbearance of the believers. What is firmness? Is not weak and easily moved. Forbearance is the quality of someone who is patient and able to deal with a difficult person or situation without becoming hungry. Ito po, minsan mga kapatid, kailangan lang talaga ang step natin dito, despite, minsan, absent down tayo, anong kailangan ipakitang attitude? Bata. As a kid, first step is to become as little children. We must submit ourselves to God's command. And because this, the Bible says, hindi lamang yung faith for your salvation, but isecure po natin, mga kapatid, yung pong effect, yung impact ng salita ng Panginoon. So we must completely abandon all thought of self. We must we must trust only in God, exactly as little children trust in their parents. Firmness and forbearance of the believers. Ang katatagan. So we must establish a prayer life. Marami bumabagsak. Ano kailangan ng apostles? Prayer and fasting. Pag mapafasting ka, ikaw na lang, huwag mo na sabihin. Nagpasting ako, huwag mo na sabihin, ikaw na lang mag-isa. Sa church, pwede ituro ang fasting. Kung may sakit ka, bawal. Pero as long na kaya mo, yan, fasting. Prayer. Diba? Ito yung kinakatamaran ng mga kapatid, mga members, yung pray without ceasing. Ito yung prayer natin. Prayer ng church, prayer ninyo. Siyempre, yung salapi, yung offering, kasama na lahat dito. Kailan hindi kayo nanghina, nanatili kayo, kahit galawin kayo, sipain kayo, problema dito, problema doon, tulak tayo. Hindi. Diba? Yung sinabi natin, sawa kanina, yung ngipin, nakaposisyong papaloob. Kaya pag ikaw ay napasok doon sa loob, hindi ka pwede lumabas kasi as long na lumalabas ka, natutusok ka. Ang tendency, sumunod ka na lang hanggang malunok ka. And that's why ang hope natin ay sa Diyos.
How can we say, I have faith in God, pero pag may need, mukmuk, talon-talo tayo. Tama? Meron kayong mga members from Laguna. Tingnan yung faith nila. Members dito, naglalakad lang. Para gusto nyo lang talaga ma-bless kayo, gamitin kayo ng Panginoon, wala kayong tinitignan, so nakikita ninyo ang gawain, yan ang kailangan kayo ng Panginoon, tumutulong kayo. Diba? 100% tumulong tayo. Yung giving. Sa Bible, mga kapatid, if you have time, mamayang hapon, pag-aaralan po natin, the blessing of giving. Amen? Mamayang hapon, kung babalik po kayo, yung mga ladies natin. No, ako hindi ako pwede umatin ng ladies fellowship. Pero yung mga ladies, pwede kayo umatin. Amen? Pero babalik ko kayo ng 3 o'clock, yung mga men. Tama? So, yung pong pagkakataong ito, mga kapatid, ginagrab din po namin para kahit paano gamitin kami ng Panginoon. Kahit kami may mabigat na problema sa members, sa finances, sa relationship, and even family, dumarating po yung hinwaan, di pagkakaunawaan. Pero pag yung bottom line, yung po sinasabi po nating landmark, pag pinag-usapan ay Diyos, nagkakaisa tayo. Hindi tinignan kainaan ng kapatid. Yung deacon, yung elder, yung leader, hindi kainaan yung worker. Kundi tinignan po natin yung Diyos na naglagay sa atin sa Biblia na nagsasabi, ako ay kailangan ninyo. At ito po yun. Yung katatagan. It's not we can easily move. Pag meron po tayo nito, hindi ko sinasabing hindi na kayo makakaranas, pero at least yung katatagan nandoon. Pag-usapan natin kung kami, hindi namin kaya. My wife, lagi po, minsan may time na, oh Lord, Lord, Lord. Hirap po yun. Tapos nag-chest pain siya. Tapos bigla na lang sasandal sa akin. Seconds, walang heartbeat. 5 seconds. May bubuhay siya. Namamaalam. Pero hindi niloloob ng Panginoon, nandiyan pa rin. Tuloy-tuloy pagtuturo sa Sunday school. Minsan nakikailan pa sa choir. Sabi ko, tumigil ka na para hindi ka magkaroon ng chest pain. Kasi bawat move niyan, kakaroon siya ng muscle pain. Minsan yung acid reflux. Hindi ko masaway eh. Migil ka, hindi ko masaway. Eto, naglilingkod siya. Isang halimbawa sa mga may edad, sa mga kapatid. Naniniwala ko pag uwi ninyo, o uwi kayo, meron pa rin kayong dadat ng problema. But kailangan po maging matibay. Amen? Maging matatag. The most important thing of all is belief. We must believe that Christ is who the Bible says He is. Yung mustard seed, yung mountain, hirap po yun. Hindi mo kaya i-move. Ba't kaya ng Diyos? Pastor, nailipat ba yung bundok? Kaya mo ilipat. Minsan, ang disyerto, ang wilderness na isip lang. Sa isip lang natin. Kung minsan kahirapan, nasa isip lang. Ang problema, nandito lang. Ang problema natin, nandito lang. But look up. Jesus Christ. That God will answer our prayers, that God will care for us, that we can do all things, that through God we can overcome the world. So you need God as your Savior. You need God. You need Lord as your Master. Serve faithfully. Whatever happen, ang sabi ng Panginoon, whatever it takes, Jesus said, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Salo-salo tayo mamaya sa tanghalian. Misis ko, konti lang kumain. Kaya kinakain na lang ng panganay ko, yung pagkain niya. Sino magsasabing, minsan wala? Sino magsasabing kayo, gaganda ng damit nyo, minsan wala? At hindi halatang wala.
Pero pag tinignan kayo, parang meron kayo, sir, parang mayaman kayo sa tingin ko. You're 84 years old. Tingin ko parang mayaman kayo. At sure ako mayaman kayo. Dahil anak kayo ng Diyos. Amen? Paso naman, yun naman katotohanan eh. Ang pananampalataya ko, ako taga-langit, hindi ako taga-lupa. Firm yung foundation. Amen? Hindi ako magigiba, hindi ako pwede sirain, but yung fulfillment ng salita ng Diyos sa iyo. And what kind of faith result does this kind of faith bring? It brings peace. Peace of mind. And what else? Not only peace of mind, peace of soul with God. And that is, Sister Camille, number 3, the fulfillment ng salita ng Panginoon. I-assure po natin yung future heaven. It confirms what we have read in the Bible about heaven. Ano yung peace? Makita ang inyong kahinhinan. Sabi doon, pag tinanggap niyo yung kapayapaan which passeth all understanding, gumagana yung faith mo. Which passeth all understanding. Bahala ang Panginoon. Kung ano mangyayari. Alam mo naman lagi ang Diyos, ang kanyang mata, sabi ng awit, ay nasa atin. Hindi niya tayo iwan. Confirm ang Bible. Dinadala niya tayo ng kapayapaan. It assures us of our future home in heaven. It gives us boldness. Mga kapatid, ang isang Kristiyano, hindi paatras, but onward, forward, looking unto Jesus. Ang sabi doon, the finish of and this sabi doon, let us run with patience. We are not afraid to step out on new church program. Naisashare ni Pastor po ninyo yung burden. Not only burden, but yung blessing. Alam po namin mga pastor, because hiningi ng prayer ang church po ninyo. Ang laki ng faith ng pastor po ninyo. Siguro sa tagal ng ministry niya, nung bago pa lang siya mustard seed, yung speck of faith, little, small, habang tumatagal, gumagawa ang Panginoon, nakita niya, ang Diyos hindi nagpabaya. Amen? Aba, napakabuti ho ng Panginoon. Ang church po natin dati, grabe lang ho. Ibig sabihin ng grabe, graba lang yung floor. Ngayon, floor na. Ang ganda. Fully furnished na ba? Isang araw. Ito yung promised land. Kung mayroong promised land, ito yung promised land, advanced blessing ng Panginoon. You know why? Because all members, or maybe some members, even family pastors, yung faith. Kung bibilang kayo ng 2 years, 3 years from now, darating ang Panginoon. Hindi masamang sabihin ko po sa mga kapatid, give your treasure sa Panginoon. Hindi po ako magsasabi po sa inyo kung hindi po ako naniniwala sa second coming of Christ. Kung may iwan nyo lang yan, iba mo makikinabang yan. Kung kami nakagawa sa paraan para gumaling, pwede din kaming gumawa ng paraan para sa church. Amen? Hindi mo hayaan ang anak mo nagugutom, sabihin mo, anak, may biyaya ang Diyos, maghintay tayo. Yung anak mo tumitirik ng mata, sabihin mo, anak, maghintay tayo. Hanggang isang araw, kita mo, anak, bakit namatay? You need faith, then action. Paano gagawin ninyo? Siguro mga kapatid, nasa inyo po yon sa pagpapasya. Nasa inyo na po yon. Kung bibilang lang tayo, kung meron pong deadline, sa tao lang po yon. Pero sa Diyos hindi. Yung aming young people, operahan. Ang daming delay. Dapat na operahan po nung March na delay. Dapat March naging June. Ngayon August na. Conductors ng choir. Sabi ko, anak, dinidelay lagi ng Diyos. Baka hindi ka looban ng Panginoon, maoperahan ka. But always, Guro, yung perang gusto mo para doon, ibigay mo sa gawain. Mga kapatid, lagi may purpose ang Panginoon.
Totoo bang salita ng Diyos? Papangyarihin niya? Papangyarihin niya. We will have lots of works for the Lord. Ang buhay po natin ay hindi po magiging walang bunga. Our lives will no longer be barren, fruitless, empty, and have no meaning. Lagi may kahulugan. Paso maliit lang po akong tao, konti lang po yung kinikita ko. Siguro yung kahit yung, alam mong konti, pero sa harapan ng Diyos marami. Magsama-sama. And what is 5 million, 8 million, 10 million? Hindi yan ang kailangan namin. Maybe kailangan namin 2 million. Pero yung faith na pinakita ng Panginoon, wow, brothers and sisters. Amen? Huwag niyo tignan ng sarili ninyo. At lalo huwag niyo tignan yung katabi niyo. Pati ikaw yun. Hindi. Kayong lahat yun. May Panginoon po. Buhay ang Diyos. Mountain moving faith. Kaya ba? Hindi ko kaya. Paano makakaya? Tingin ka sa Panginoon. Kasi inutos niya eh. Throw. Ihagis nyo. Bahala po ang Panginoon. Maniwala ka, bahala ang Panginoon. Hintayin mo yung sagot. Yung naghihintay, palalakasin. Yung nagtitiwala, sabi po doon, maglingkod. At ibibigay ng Diyos ang nasa ng iyong puso. Tanging lahat ay tumayo. Salamat po sa inyo mga kapatid. Let us pray. Abang mata natin ay nakapikit, let's bow our hearts and close our eyes. Mga kapatid, mga kaibigan, di po tayo magpapakahaba-haba sa paanyaya. Nais ko po kayong ipanalangin at makita ng Panginoon ang blessing. Itinuro po niya yung faith, hindi lamang doon po sa babae, hindi lang sa may sakit, kundi sa mga alagad. Tingnan niyo yung pananampalataya nila. Hindi sila attenders. Hindi sila Christian. How much more tayo mga Christian? Walang imposible sa Panginoon. Let's pray. Just pray. Pastor, kailangan ko po ng prayers. At kailangan ko po ngayong oras na ito yung miracles ng Panginoon. I don't know, mga kapatid, kung ano yung struggle sa buhay ninyo, ano yung trials, affliction. Please come. Ako po yung magpe-pray sa inyo kung nais nyo pong lumapit sa unaan. Nais ko po kayong ipanalangin. Come on. Pastor, pakipanalangin niyo po ako. Meron po akong pangangailangan sa Diyos. Please come. Pastor, kailangan ko po magkaroon ako ng matibay na pananampalataya. Pastor, I'm willing na sumuporta lagi sa gawain ng Panginoon. Kahit anong kalagayan ko, Pastor, papakita ko sa Diyos yung aking pong buhay na nalalabi sa mundong ito ay ipaglilingkod ko sa Kanya. Amen. Please come. God bless you. Is there anyone? Amen. God bless you, brother. God bless you. Sister, come on. Mga kapatid, please come. Nais ko po kayo ipag-pray. Amen. Amen. How about you young people? Amen. Ikaw na may sakit, gagaling ka. Sa sarili mo, kailangan mo ang Panginoon. Gagaling ka. Paso bigat ng problema po namin. Hindi ko po alam kung ano yan. But please come. Kung naniniwala po kayo sa panalangin, tinuro ng Panginoon, anong kulang sa atin? Sabi ni Jesus, kailan ko kayo titiisin? Napakahina ng inyong pananampalataya because of your unbelief. So you need prayer and fasting. Mga kapatid, matagal na tayo sa church. Maybe matagal na kayo member sa church. Umiikot po yung mundo, yung buhay natin, parang bumabalik lang sa kalagayan. Ba't kailangan may baguhin? Merong mali. Umamin po tayo sa ating pagkakamali.
malibang tayo maging bata, malibang tayo po ay magpakababa, malibang tayo lumapit sa Diyos na alam natin tayo walang magagawa, kikilos ang Panginoon. Ano ibibigay ng Diyos sa iyo? Bibigyan kayo ng kapayapaan, kapayapaan ng iyong pag-iisip, kapayapaan ng iyong kaluluwa, at ang kapayapaang ito ay kasama mo ang Diyos. The peace of God and peace with God. Do you believe in prayer? Why not come? Come on. Why not come? Amen. O Panginoon, maraming salamat po. Salamat o Diyos, pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Kayo ang nakakaalam, Panginoon. Kayo ang nakakabatid kung bakit po narito ang iyong mga anak. Hindi ko alam o Diyos, ano kanilang niluhod, ipinapanalangin gayon. Sila, Panginoon, ay aki po'y nilalapit, itinataas sa panalangin. Igawad mo, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan. At muli, Panginoon, ang salita mo po ay aming pong balik-balikan, Panginoon, ang salita mo ay totoo at tunay, na salita mo ay hindi magbabago, na malaking magagawa ang pakikinig, sapagkat sa pakikinig ay may pananampalataya kami. At doon, Panginoon, nananangan kami sa iyong mga pangako. Kayo'y tapat, dahil kayo'y natiling tapat, sa kabila ng aming pagkukulang, kayo po ay hindi nagbabago. Papalain mo po ang aking mga kapatid, maging ang church na ito, Panginoon, ang City of Pasig, Christian Bible Baptist Church, ang kanila pong church ministry, church needs, ang kanila pong vision, kanila pong needs, Panginoon. Tulungan mo po sila. And even my friend, my co-laborer, Pastor Recto, Panginoon, and his wife, and whole family, and church, Panginoon, tulungan mo po ang mga kapatid. Ito po ay hindi isang panaginip. Ito, Panginoon, na isang vision, na isang araw pangyayarihin mo ng nasa ng aming mga puso. Palayin po mga nanay at tatay na nandito, mga anak. Kami po'y pag-isahin mong lagi sa gawain mo, Panginoon. Salamat po. Binibigay namin sa inyong kapurihan. Paspasan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng pinagpala ng Diyos, say loud, Amen!